praise. I believe that today is a happy day. Amen po ba mga kabiyaya? So, nais ko pong makita ang mga kabiyayang tunay na masaya sa araw na ito na tumayo at palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Psalms 32:1 says, "Happy are those whose sins are forgiven, whose wrongs are pardoned." Is it true? Yes? And in verse 2, it is said that happy is the one whom the Lord does not accuse of doing wrong and who is free from all deceit. I know that we are facing different circumstances in life right now, but one thing I am sure of is that we have this fountain, merong bukal ng Christ-centered joy in our hearts because we are all saved by His amazing grace. Amen? Amen. That is why we are here. We can smile, we can stand and sing and worship the Lord because the cross was empty, the grave was empty. Jesus has already risen and alive forevermore. Hallelujah! Let's celebrate the risen Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Jesus is alive. Looked across the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, no, no, forever.
assured of our salvation, that all this earthly pain will cease, only endless joy, perfect peace will remain, and that we are never the same, we are forever changed. Thank you, Jesus. Let's continue to worship the Lord, whose love is so big, whose love is so great, that He gave His only Son. And let's continue to lift the name of Jesus, the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. Worthy is the Lamb that was slain.
continue to worship you. And we will continue to remember that glorious day, that happy day, that you save us all through your glorious way by dying on the cross and redeemed us all. We will continue to lift the glorious name of Jesus on high. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who was slain from the foundation of the world. Truly, O God, you really loved us. Thank you, Jesus. Hallelujah. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave. He gave everything. God so loved the world that He gave. Oh, He gave. God so loved the world that He gave His only Son. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb to receive all the power, all the glory, all the honor and thanksgiving to you, Jesus, to all the glory, all majesty. Let us continue to praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago po tayo umupo, batiin po muna natin ang ating mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Praise the Lord. Give the Lord a clap of praise. Wow. Come on, everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Malakas na clap offering para sa Lord. Wow. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Can you shout amen? Kung kayo po'y nanonood sa broadcast na ito, tinatanong po ninyo ano ang ibig sabihin ng charito, ito po ay Greek word ng ibig sabihin, blessed and highly favored. In Christ, you are blessed and highly favored. Can you shout amen? Malakas na clap offering para kay Lord. Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kabiyaya at namang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Good morning, good afternoon, or good evening. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Ako po si Bishop Emmy. Thank you for joining us today. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion because we believe there is power in the finished work of the Lord Jesus Christ. And as we do the communion, we are declaring the power of the finished work of Jesus Christ as it is written, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Let's give the Lord a clap of praise. Amen. And if you are watching this broadcast and you are sick, let me encourage you. Today is your healing day. Can you say amen? Also, let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9.
At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya dito po sa sanctuary, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, donasyon, ayuda, lalong hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagsamba. Genesis 22, the Bible calls it worship. Keep this in your mind. Giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. You are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us today. Thank you for watching this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, bago nagkaroon ng pandemya last year, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Pero dahil nagkaroon nga po ng COVID-19 pandemic, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng quarantine, nagkaroon ng mga restrictions, minsan nga ay ipinagbawal ang mga religious gathering. Nung ibinalik naman ay maraming mga restrictions at binawasan ang bilang ng mga dumadalo. Pero ngayon po ay ibinalik na uli ang pahintulot para tayo po'y magtipon at itinaas na po nila ang numero. Ngayon ay 20% na po. Palakpakan naman natin si Lord. Of course, inaasahan po natin ang bilang na ito'y patuloy na tataas habang gumaganda ang lagay ng ating bansa sa laban tungkol po sa pandemya. Ang requirements na fully vaccinated ay hindi po requirement ng ating church, the Lord's community, o ng sino mang pastor. Ito po ay requirement ng munisipyo. Kaya kinakailangan po nating sumunod pansamantala sa hinihingi pong regulasyon na ang pinapayagan munang pumunta sa on-site worship ay ang mga fully vaccinated. Kung ako lang ang masusunod, siyempre hindi ako ang masusunod. Hindi naman po ako ang mayor. Kaya kung ako lang ang masusunod, kay may vaccine kay wala, ay papayagan kong pumunta sa church. Because I believe that the safest place in the world is where the presence of God is. Do you believe that? Give Him praise for that. Hallelujah! We believe in Psalms 91 that says, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. It will not come near you. You will only observe with your eyes the punishment of the wicked. And if you make the Most High your dwelling, even the Lord your refuge, no harm will befall you, no disaster will come near your dwelling. If you believe that, shout Amen! Amen! Kaya lang, bilang mga mabubuting Kristiyano, kailangan nating sumunod sa alituntunin na ibinibigay ng gobyerno. Sabi po ng Romans chapter 13, verse 1. Especially when it concerns public health amidst this deadly pandemic. Tandaan po natin, pansamantala lang naman po ito. Humihingi po kami ng inyong pangunawa. Para po sa mga kabiyayang nanonood sa broadcast po na ito na hindi makapunta sa on-site service dahil hindi pa po kayo nabakunahan o hindi ko alam kung ayaw nyo magpabakuna. Huwag kayong mag-alala. Karapatan nyo naman po ang di magpabakuna sapagkat walang batas na nagpipilit sa inyo na ito'y gawin. Pero ang aking pong mahigpit na pakiusap, stay safe, stay alive, stay blessed, stay connected, and promise we will see you very soon. And thank you so much for joining us today. Thank you for watching this broadcast. Salamat din
sa mga kabiyaya na narito sa araw na ito. Palakpakan si Lord. Amen. Come on, give Him praise. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Of course, kung magsasabi kayo ng totoo, katulad po ng narito, iba talaga pagka on-site. Di po ba? Iba po kapag on-site. Kumbaga, ay iba talaga. And ang aming panalangin sa lalong madaling panahon ay makasama namin kayo sa on-site worship and really feel the difference because there is nothing like to be in the presence of the Lord. There is joy and there is peace. The Bible says, in your presence, in God's presence, there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. Give Him praise. Hallelujah. Amen. Today, we are going to continue our series entitled, The Mystery of the Church, Part 2. We will answer the controversial question, is an online church biblical? Usong-uso ngayon ang online church. Ang tanong, is it biblical? I'm sure you want to know the answer. So let's first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these wonderful people who came today to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the people who are watching this broadcast and joining us via online worship. Your presence is with us. Thank you so much that you promise us that you will never leave us nor forsake us. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. And everybody shout, Amen. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Meron na po ba kayong kopya ng pinakabagong e-book? Ang title po, The Signs of the End Times. Sana po, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, ay kumuha po kayo ng kopya na ito. Sigurado po ako, kayo ay mapagpapala sa mga impormasyon at mga katotohanang naisulat po rito mula po sa salita ng ating Panginoon. Bago po natin sagutin ang controversial na question, ay kailangan po nating magkaroon ng mabilis na review sapagkat maintindihan lang natin ang sagot sa tanong, is an online church biblical? Kung may malinaw tayong unawa tungkol sa kung ano talaga ang simbahan. So let's have a very quick review. Promise, mabilis lang po ito. Fasten your seatbelt. This is going to be fast and furious. The word church, galing po sa Greek word na ecclesia. The word ecclesia to begin with did not start as a religious word. The word ecclesia in the Greek civilization, long before the Bible used this, literally means what? An assembly. Nothing more, nothing less, nothing else. Ang ibig sabihin lang ng ecclesia sa Greek civilization, an assembly. The general use of the word ecclesia is an assembly of people. So sa Greek culture, Greek civilization, kapag mayroong nagtipon-tipon, ang tawag ecclesia. Ang word na ecclesia is sinalin sa English na church. The word church is used 114 times in 111 New Testament verses. So the question is, what is a church? The answer is an assembly of people. A church is an assembly of people. Kailangan natin maintindihan, technically, it's all about people. Because if there are no people, there is no assembly. And there is no assembly, there is no ecclesia. Ganun lang kasimple po ang matematika noon. Kaya pag sinabing ecclesia,
Hindi ito building, hindi ito organisasyon, ito ay mga taong nagtitipon. All about people. What is a biblical church? So, mula po sa generic, ngayon magkakaroon tayo ng branded answer. Kasi pag sinabi natin what is a church, very generic. The question is, what is a biblical church? Dito tayo mas interesado. Kasi we believe the Bible is the Word of God. A biblical church is still an assembly of saved people. So, nag-narrow down na tayo. Mula sa generic assembly of people, ngayon specific, branded na, saved people. Not just people, but what kind of people? Saved people. Ecclesia comes from two Greek words. It's a combination of two Greek words. Ek meaning out, kaleo meaning to call. When you put that together, to call out. And hindi nawawala yung original meaning ng ecclesia, assembly, kaya hindi mo pwedeng alisin yon. Laging nandun yung assembly. Lagi nandun yon. Kasi yun talagang original meaning ng ecclesia. Hindi natin pwedeng baguhin yon. Kasi hindi tayo nag-imbento ng salitang ecclesia. Kailangan nandun po yun. Pero pwedeng i-develop yung definition, but you cannot remove the original meaning. Always nandun yung idea ng assembly. So pag sinabi niyong ecclesia, from a biblical standpoint, it is an assembly of called out people. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, people called out from darkness into His marvelous light. Remember that? 1 Peter chapter 2 verse 9. People called out from sin to salvation, called out from sickness to healing, called out from poverty to blessing and favor, called out from hell to heaven, from being children of the devil, becoming children of the living God. Can you say amen? Amen. The Bible teaches there is a universal church and there are also called local churches. So let's define what is a universal church. A universal church is all believers everywhere, including both the living and the dead, who have been baptized by the Spirit into one body. How many body? One body of our Lord Jesus Christ. That is why it is called universal. It's only one body. Hindi po nagtayo si Kristo ng maraming simbahan. Isang simbahan lang ang kanyang itinayo. I will build my church. Only one church. And that is the universal church. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. The Apostle Paul writes, by one Spirit we were baptized into one body. How many body? One body. Whether Jews or Greeks, whether slaves or free. And have all been made to drink into one Spirit. Tinawag ni Apostol Pablo ang marriage as a mystery. Tinawag din ni Apostol Pablo, church is a mystery. Husband and wife becoming one indeed is a mystery. Jews and Greeks becoming one in the church is also a mystery. In fact, it is even a greater mystery dahil ang marriage is only temporary while the church is forever. Can you say amen? Amen. Wayne Grudem simplifies it in his book, Systematic Theology. He said, the church is the community of all true believers for all time. Ang importanteng maintindihan natin, the word community, the idea of all true believers, and also all time. Sa lahat ng panahon. Yung mga nauna na sa atin, tayong nandito sa kapanahunang ito, at ang mga taong darating pa sa susunod na kapanahunan. Kapag tumanggap kay Kristo, bahagi lang ng isang katawan, ang katawan ni Kristo. Palakpakan si Lord muna. Amen. Lahat ng kaanib sa Universal Church ay ligtas na. All members of the Universal Church are saved. Listen up. You do not get into the church to be saved.
but rather you are in the church because you are saved. Hindi ka po inilalagay sa iglesia para maligtas. Ikaw po'y inilalagay na sa iglesia dahil ikaw ay ligtas na. So anong nauna? Inilagay sa iglesia o naligtas muna? Naligtas muna. Sapagkat inilalagay ng Diyos sa katawan ni Kristo yaong mga naliligtas. Acts 2:47. And the Lord added to the church daily those who were being saved. What is a local church? A local church is an assembly of the so-called believers in a certain locality. Again, napansin nyo, ano po yung ideyang hindi nawawala? Assembly, 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 assembly. Because that is what ecclesia means. An assembly of so-called believers. Bisa, bakit mo tinawag na so-called? Mga naturingang mananampalataya. Kasi hindi naman po tayo sigurado lahat ng nasa local church ay truly saved. Dahil hindi lahat ng pumupunta sa local church ay dahil kay Kristo. Ang iba ay dahil kay Kristi, ang iba ay dahil kay Chris. Pag wala na si Kristi at wala na si Chris, now you see and now you don't. Hindi pang matagalan. Yun po yung mga pansamantala lang. Kaya pinaliwanag yan ni Apostle John sa kanyang sulat sa 1 John 2:19. Nagsilabas sila sa atin sapagkat sa mulat mula hindi talaga sila sa atin. Dahil kung sila'y sa atin, nagsipanatili dapat sila. Kaya po maging maingat sa loob ng local church, hindi lahat ligtas. Tandaan, hindi lahat ng kumikislap, ginto. Hindi lahat ng pumapasok sa garahe, kotse. Meron ding daga, merong pusa, merong ipis, meron din pong mga kulisap. Kaya ang ibang nasa local church, mga kulisap. Hindi talaga tunay. Hindi ako nagiging mapaghusga. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang mapaghusga po, nagbabanggit ng pangalan at tumatawag ng paghatol. Hindi po. Sinasabi ko lang yung totoo. Kumbaga, sa totoo lang. What is a biblical local church? Ito na. So mula po sa generic local church, now we will narrow it down into a biblical answer as defined by the book of Acts. Listen now. What is a biblical church as defined by the book of Acts? An assembly, ano yung hindi nawawalang idea? An assembly of baptized believers who decide to worship God and break bread while edifying one another through the teaching of the word and fellowship and evangelizing the world with the gospel of grace. Lahat po ng components na yan nandun sa Book of Acts chapter 2, the birth of the church. Kumbaga, nasa birth certificate po yan ng church. Lahat ng components na nandyan po sa definition po na yan. Yan po ay ayon sa definition ng Book of Acts. Now, kung kayo po ay mapunahin at talagang pag binasa nyo, may napapansin kayo, yung mga highlighted words, yan po yung mga components ng isang local church. Biblically, let me just enumerate them to you. 6 components of a biblical local church. Not just local church, but biblical local church. Number 1, assembly. Number 2, worship. Number 3, communion. Number 4, teaching. Number 5, fellowship. Number 6, evangelism. Now, I want us to read this together. Sit up straight. Mas madaling matandaan pag binibigkas nyo. At gusto ko matandaan nyo po itong 6 na ito. At gusto ko po, ilagay nyo muna sa sulok ng inyong kaisipan dahil mamaya, babalikan po natin ito at gagamitin nating panukat kung ang online church ba ay biblical. Is it fair? Di ba? Tama lang. Dapat may sukatan at may panukat. Paano mo malalaman kulang sa sukat kung wala kang panukat? Hindi pwedeng tsamba-tsamba. Kailangan sigurado. May Biblia naman eh. So, siguruhin natin. So, sit up straight, read
These 6 components, I mean out loud, malakas, makapunit, face mask. Hihihihi. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Evangelism. Mga kapatid, yan po ang 6 components ng Biblical Local Church. Ilagay niyo po yan sa sulok ng inyong kaisipan. Babalikan natin yan mamaya. The question is this: is an online church biblical? Answering this controversial question is like walking on a very thin ice. One false move could hurt yourself and others as well. Now, let me just give you this warning. We need to be extra cautious not to fall into the trap of legalism nor to cling to the wings of popularism. Magkabilang dulo po yan sa equilibrium. Yung isa po legalism, yung isa po ay popularism. Magiging maingat tayo na huwag tayong mahulog sa patibong ng legalismo at huwag din tayong sumakay sa pakpak ng popularism. Dahil sa totoo lang, sikat na sikat po ngayon ang online church. At pag nagkamali ka ng sagot, maaring ma-misinterpret ka ng iba at ito ay maging dahilan ng kanila pong stress. Online church today is very popular, but keep this in your mind. Not because it's popular, it's biblical. The simplest definition of legalism is this: excessive adherence to the letter of the law. Pag sinabi mong legalismo, parang wala nang ibang sagot kundi yun lang. Parang walang ibang paraan gawin kundi yun lang. Medyo delikado po ang legalismo sapagkat ito ay masyadong partikulante sa letra ng kautusan. Babatuhin ka hanggang mamatay pag di mo nasunod ang letra ng kautusan. Do it this way or don't do it anyway. Kailangan yung paraan lang nila ang kailangang sundin. Ito'y nakasulat sa bato. Engraved on stones, hard and unbending, and there is no flexibility. Kaya ganun po ang legalismo. Kung ayaw mo, huwag mo. Umalis ka dito kung di mo kaya. Yun po yung legalismo. Walang accommodation, wala pong flexibility. Delikado po yan. Nilabanan po ng Panginoong Sus ang legalismo. But on the other side naman, kailangan din nating maging maingat sapagkat hindi komo popular o uso, okay na. Kailangan balansyado sapagkat hindi po tayo dapat mahulog sa patibong ng legalismo, wag naman tayong makisakay sa pakpak ng popularismo. 2 Corinthians chapter 3 verse 6, the Apostle Paul writes, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills. For the letter kills. Anong ginagawa po ng letter? Kills. For the letter kills, but the Spirit gives life. Legalism kills. There is freedom in the Spirit. So the question is this: is an online church biblical? Alam ko po, yung iba po halos kagati na ang dulo ng kanila pong kuko sapagkat ano kaya ang sagot? Ano kaya ang sagot? Nako, ano kaya ang sagot? Relax. Relax. Amen. So everybody relax. Is an online church biblical? The answer is yes and no. Yes and no. No, it's not biblical in 3 counts. Yes, it is biblical in 4 counts. So you need to hear what the Bible says about this. Kaya lang, dapat maging maingat. Ano bang gusto nyong unahin ko? Yes or no? Which one would you like me to start with? Do you want me to start with the yes or do you want me to start with the no? Yes. Of course, we need to start with the no. Because
We want to go home with a yes message. I got you there. Palakpakan muna si Lord. Online church is not biblical under three conditions. Number one, it is not biblical when it becomes an excuse for laziness in worship. Correct? Hindi ito biblical kung ito ay nagiging katuwiran na lang ng mga Kristiyanong tinatamad magsimba. Masipag namang mag-aral. Masipag namang magtrabaho. Pero tamad lang talaga magsimba. Pero itong mapapansin ninyo, ganun na talaga yon bago pa nagkaroon ng pandemya. Correct? Talaga namang hindi pala simba yan eh. Lalo lang na-highlight at nagkaroon siya ng reason, parang nawala yung guilt feeling dahil hindi naman talaga pumupunta ang mga tao sa church. So okay parang pabor sa akin dito na ako'y hindi na makapag-church sapagkat ang totoo, tamad talagang magsimba. This is not condemnation, but just a reminder. Hindi kita inuhusgahan. Now listen to me. Look up here, yung mga nanonood sa broadcast. Hindi kita inuhusgahan. Binanggit ko ba yung pangalan mo? Kahit alam kong nanonood ka? Binanggit ko ba? Hindi. So hindi ito condemnation. Dahil kung ito'y condemnation, nag-drop na ako ng name at tumawag ako ng Dragon Ball at dumating sa iyo calling for judgment. Yun ang condemnation. Hindi po natin yung ginagawa. Bawal po yan. Pero kailangan ding paalalahanan ng bawat isa na hindi po tayo dapat maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tanungin mo lang ang iyong sarili, tinatamad lang ba akong magsimba kaya ako nag-o-online? Question mark. Ikaw ang makakasagot niyan. You should be honest to yourself. Kung kaya ka nag-o-online dahil tinatamad ka lang magsimba, look up here. I am telling you, it's not biblical. Dahil sinasabi na Apostol Pablo, dapat maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Always? Not sometimes? Not many times? Always. Always give yourselves how? Fully. Not partially. Fully to the work of the Lord. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo po ba kung ano ang context ng 1 Corinthians 15:58? Do I need to tell you? 1 Corinthians 15:51. Rapture. 1 Corinthians 15:51 is rapture. So the context of giving yourselves fully to the work of the Lord is rapture. Kaya ang tunay na damdamin ng mga nakakaintindi na malapit na ang rapture, masipag silang naglilingkod sa ating Panginoon. Shout amen! Give Him praise, give Him praise, give Him praise! Hallelujah! Ang sabi po ni C.T. Studd, isang English missionary sa China, India, and Africa, he said, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Amen? Konti lang ang buhay. Maiksi lang, isa nga lang. Hindi ka pusa. Alam mo kung ba't di ka pusa? Dahil pag pusa ka, you will end up siopaw. Isa lang ang buhay mo. At ang buhay na ito ay pansamantala lang sa buhay na ito. Ang nagawa mo lang kay Kristo, ang mananatili, magpakailan-kailan pa man. Give Him praise, give Him praise. Number one, it is not biblical when it becomes excuse for laziness in worship. Number two, it is not biblical when it becomes an excuse for not giving your offering. Naku,
Nako, marami namang masasaktan nito Hindi ko ho nilalahat, pero may mga tao na tila nagustuhan na ang online dahil sa online walang offering. Kumbaga, kahit naman sa on-site, may mga hindi talaga nagbibigay din, di ba? Lalo na sa online. Sa on-site nga, kapag offering, may mga nahihilo. Biglang pumupunta sa comfort room at sumisilip-silip, tapos na ba? Tapos na ba? And can you imagine kung totoo yan sa on-site? Just imagine kung ano ang damdamin ng mga tao pag nasa online. Mapapansin nyo po yan, pag offering na, bumababa na yung bilang. Nag-e-exita na yung iba. Na hindi ka ang tinutukoy ko, relax! Relax. I am just letting you know na yan ay reality. Hindi po totoo yan sa lahat. And I'm sure hindi yan totoo sa iyo. Pero totoo yan sa iba. At pagdating po sa online, mas komportable na sila dahil walang obligasyon at pribilehiyo na makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Iniisip ng iba, Bishop, hindi nyo ba naisip na may krisis sa panahon ngayon, financially? Naintindihan ko po. Pero hindi mo ba naisip na may krisis din ang mga unang mananampalataya noong unang panahon, higit kaysa meron tayo, pero nakapagbigay sila? So hindi ho dahilan ng krisis. Sa totoo lang, hindi naman po lahat ng negosyo na apektuhan nitong krisis na ito. Ang mga tinamaan po na matinding negosyo ay yun pong mga negosyo na hindi maituturing na essential. Pero yung pong ang negosyo ay essential, lalo pong dumoble ang kita nila. Tama? Kasi mayroon pong mga produkto na makapaghihintay muna bago pagkatapos ng pandemya. Pero hindi makapaghihintay ang lugaw. Essential ba ang lugaw? Oh, kita nyo? So maging yung naglugaw lang, kumikita. Pero yung mga negosyo na hindi itinuturing na essential, affected po sila. Pero wag niyong sabihin lahat affected. Meron nga mas yumaman pa itong pandemya. May mga kumita sa face mask, sa face shield. Tama? May mga yumaman. Nagkaroon ng mga dagdag na kita, nagkaroon ng hazard pay, nagkaroon ng mga dagdag na sweldo. Yung iba po, mas malaki pa ang kinita nila sa online. Kaya huwag gagawing katwiran na mayroong pandemya at mayroon pong krisis. Dahil may kasabihan, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya sa totoo lang, kung ikaw ay nag-o-online at sa likod ng isip mo ay para makaiwas sa offering, look up here and look at my eyes. I know I am saying this from the heart of the Lord Jesus. You are wrong and you are not doing it right. Sapagkat hindi dapat dahilan ang online para makaiwas sa offering. Bakit po natin sinabi ang ganito? Sapagkat sa totoo lang, may mga tao po na mas matindi pa ang pinagdadaanan kaysa sa iyo, matapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 8, or rather, 2 Corinthians chapter 8, verse 1, following verses. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Verse 2, out of the most severe trial. What kind of trial? Severe. Not just severe, most severe. Ano po yung most sa English grammar? Superlative form. The most severe trial. Pwede ba nating ituring na parang pandemya? Yes, out of the most severe trial. Their overflowing joy and their extreme poverty. What kind of poverty? Extreme. Not just poverty. Extreme poverty. Welled up in rich generosity. Hindi po nila ginawang dahilan ng kahirapan para hindi magbigay. Look up here. I'm telling you this from the very heart of the Lord Jesus, sapagkat yan po yung puso ng Panginoon sa kanyang iglesia. Verse 3,
For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Look at verse 4. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Anong tawag po nila sa giving? Privilege. Not even a yoke. Not even a responsibility, though it is. Alam nating responsibilidad nating itaguyod ang gawain ng Panginoon. Sino nga asahan yung magtataguyod nito? Ang mga nasa sanglibutan? Ang magtataguyod po ng gawain ito upang maitawid natin sa buong mundo ay ang mga taong iniligtas ng Panginoon. Bagaman alam natin that this is a responsibility, but we do it joyfully with all our love sa gawain ng Panginoon, and we call it privilege. Verse 5, and they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Ano naging secret ng mga simbahan sa probinsya ng Macedonia na sa kabila po ng kanilang pinagdaan ng matinding pandemya, sila po'y nakapagbigay. They gave themselves first to the Lord. Yan ang sikreto. Look up here, look at my eyes. You who are watching this broadcast. Alam mo kung ba't hirap na hirap kang magbigay? Sapagkat hindi mo pa naibigay ang sarili mo sa Panginoon. Mas malaki ka kaysa sa pera mo. Kung hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa Panginoon, lalo't higit hindi mo kayang ibigay ang pera mo. Ang pera ay maliit na bagay. I wish I had even more time to fully expand this. Tinawag ito ni Jesus, pinakamaliit na bagay sa buhay ng tao. Man's life consisted not in the abundance of his possessions. Hindi po yan pinupuno ng lahat ng kanyang ari-arian. Laki ng bahay, gara ng sasakyan, mga pagkain kinakain, nagmamantika ang nguso, sa mga magagandang lugar na pinupuntahan, at sa mga magagarang damit at mga alahas at palamuti sa katawan. Na hindi po yan masama. Please don't get me wrong. I am not attacking those. Yun po'y blessing and favor ni God that we should enjoy. Pero hindi natin yan kinukuha sa perang para sa Panginoon. Did you get that? Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Ang para sa atin ay para sa atin. Alam nyo kung anong meron tayo? Binhi. Pag itinanim natin, magkakaroon po ng pagtubo at magbubunga. At alam nyo po ba, ang science nito, laging mas marami ang bunga kaysa binhi. Hindi po wise kainin ng binhi. Itanim mong binhi, maghintay ka pa ng kaunti, ito po'y babalik sa iyo, siksik, liglig at umaapaw, blessing untold, showers of blessing! Shout amen! Now look at the scripture. The Bible says, 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Lots of all there. All grace, all times, all things, all that you need, and you will abound in all good works. Mga kapatid, ang sikreto ng lahat ng ito, yung 2 Corinthians 9:8, ang context po niyan, 2 Corinthians chapter 8. Dahil nung huling i-check ko, magkasunod ang 8 tsaka 9. Sometimes, it takes a sanctified common sense to understand the flow of the text. Number 3, online church is not biblical when it becomes a reason for convenient Christianity. Hindi na ito nagiging biblical kung ito ay magiging dahilan para maging convenient ang iyong Christian faith. Kasi hindi po tayo tinawag sa convenient Christianity. Naniniwala po tayo, mga kapatid, sa blessing and favor. Pero hindi po tayo tinubos sa pag-uusig. Merong persecution, merong trials, merong tribulation. And that is part of our Christian faith. 1 Peter chapter 2, verse 20 to 21. But if you suffer for doing good, and you endure it, this is commendable before God.
Verse 21. To this you were called. Stop. To this you were called. Anong context ng 21? Ano ang pinanggalingan ng 21? 20. Suffer for doing good. So kahit tama na ang ginagawa mo, meron pa ring mga pag-uusig, pagkutya, pagtatawa, mga bashers, mga nagsasalita sa iyo ng mga masasakit na salita, yung mga kaaway na gumagawa ng kwento laban sa iyo para siraan ka, gumagawa ng kwento para siraan ang gawain ng Panginoon, mga ginagamit ng demonyo para sirain ang gawain ng Panginoon, parang masayang-masaya sila kung masisira ang gawain ng Panginoon. Sila po'y mga kampo ng demonyo na ginagamit ng demonyo upang usigin ang mga lingkod ng Diyos, usigin ang gawain ng Panginoon. Sabi ni Apostle Pedro, if you suffer for doing good, verse 21, this is your calling. Amen? Ito ang iyong tawag. Look at 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you what? An example that you should follow His steps. Susundan natin ang kanyang halimbawa. Mga kapatid, ang suffer dito ay hindi po tumutukoy sa poverty and sickness. Sigurado po ako. Bisa, paano ka nakasure na hindi kasali dyan ang poverty and sickness? Kasi yun po'y tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi maaring pagdusahin tayo ng Diyos sa pagdurusang pinagdusa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin, upang sa kanyang paghirap tayo guminhawa. So yung iyong pong paghihirap ay hindi dapat sa paghihirap as poverty, kundi ang yung paghihirap na tinutukoy ni Apostle Pedro ay yung ikaw ay kinukutsa, inuusig, binabato, inaalimura, sinisiraan, sinichismis ng mga chismoso na ang dila ay may biyak sa gitna. Mga mapanira, mga gossipers, yun po'y kasama ng suffering. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay walang makain, hindi ibig sabihin kay bat-bat ng sakit at kahirapan at karamdaman, sapagkat nakasulat sa Biblia, siya'y nabugbog at nasugatan sa kanyang sugat. Tayo'y pinagaling na ng ating Panginoon. Shout amen! Come on, give Him praise! Now, I'll show you the verse to prove the point. Of course, we always believe the verse is the voice of God. Philippians chapter 2, verse 29 to 30. May tinutukoy sa Apostol Pablo dito na manggagawa ng Panginoon na halos mamatay, hindi dahil sa sakit, dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Look at 29. Welcome him referring to Epaphroditus. Epaphroditus. Pinsan po ito ni Deimos. Welcome him, Epaphroditus, in the Lord with great joy. Honor men like him. Him referring to Epaphroditus. Why? Why? Alam niyo mga kapatid, alam niyo ba na ang month of October ay Pastor's Appreciation Month? Hindi niyo alam? You should know. You should know. October. Now, hindi po si Bishop Eme yung nag-invento niyan. Huwag niyo kong tignan ng ganyan. Kahit alam kong mahalaga sa akin ng October, hindi po ako nag-invento niyan. Yan po ay pangkalahatang pinagkaisahan nung kung sino man hindi ko kilala. Pero parang napagkaisahan, October is Appreciation Month for Pastors. Sabi ni Apostol Pablo, welcome him, Epaphroditus, in the Lord with great joy and honor men like him. Why? Verse 30. Because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me. May risk? Yes. Every time lumalabas ka ng bahay at pumupunta ka sa gawain ng Panginoon, merong risk. Yes. You are risking your life. Look up here, look at my eyes. Not only your life, but even the life of your whole family. Dahil uuwi ka sa bahay na hindi mo alam kung ano yung nasagap mong virus out there na maaring madala mo sa bahay. There is always this, what you call, risk. Mga kapatid, kung nagagawa ng iba yung risk na yan para pumunta sa mall, pumunta sa pasyalan, pumunta sa mga okasyon at kainan, hindi ba natin kayang gawin ang risk na yan
para sa Panginoon? Pag-isipan natin. Nagagawa mo mag-take ng risk, pumunta kung saan-saan, na kahit alam mo talagang delikadong-delikado. Pero nakakapunta ka dahil gusto mo. Pero pagdating sa church, takot na takot ka dahil baka ka ma-virus. Hey, walang virus dito. Wala. Walang virus dito. Check it out. Punta ka sa linggo. Wala. This is a safe place because we believe the safest place in the world is where the presence of God is. The presence of God is in this place. Amen. Merong risk. Of course, kahit saan ka pumunta. Pero tandaan nyo, ang pagpunta sa church ay calculated risk. Because you know in your heart of hearts, there is protection in the presence of God. May mga tao nga na halos hindi na lumabas. Mula nung magkaroon ng pandemya, hindi lumabas. Nadali pa. Correct? Ni hindi lumabas, ni hindi sumilip ng bintana. Kung paano nadali, hindi mo alam kung saan dumaan yung virus. Antindi. Hindi lumabas ang bahay yan. Kaya mga kapatid, kung risk lang naman ang pag-uusapan, laging may risk. Kahit saan, laging may risk. Kaya ang protection natin, hindi naman po sa vaccine. Ang vaccine, mga kapatid, ay pagsunod lang sa alituntunin ng gobyerno. Isipin mo, kung hindi ka ma-vaccine, mga kapatid, ma-deprive ka ng pagkakataong tulad nito. O, ang sabi nila, merong degree of protection ang vaccine. Pero hindi sinasabi ng vaccine, hindi ka na magka-COVID, correct? Pwede ka pa rin magka-COVID. At in fact, yung record nagsasabi na kahit yung mga na-vaccine ay natamaan pa rin ng COVID. At kung nakasurvive ka, for all intents and purposes, do not glorify vaccine. Honor the Lord. Ang Diyos ang nag-ingat sa iyo. Ang Diyos ang nagligtas sa iyo. Shout amen. Kaya naniniwala po kami, mga kapatid, ng vaccine ay pagsunod lang sa alituntunin. Pero ang tunay mong proteksyon ay ang Panginoon. Palakpakan si Lord, ang Panginoon, ang tunay mong proteksyon. In fact, in my estimation, delikado pa nga kapag ang mentality mo, magpabaksin ako para protektado ako. In my estimation, it is delikado. Bakit? Sabi sa Bible, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao at ginagawang sandigan ng bisig ng tao. Sa akin po paniniwala, kung ayaw mo magpa-vaccine, karapatan mo yun. Pero maraming deprivation sapagkat this is how the world is going to do it. Gagawin yan. Talagang may mga lugar di ka mapuntahan, may mga bagay di mo magawa because wala kang vaccine. Pero if you decide na to, karapatan mo yun. Pero kung ikaw ay nagpasyang magpa-vaccine, ilagay mo sa isip mo, ang proteksyon mo ay hindi ang vaccine. Ang proteksyon mo ay ang Panginoon. Palakpakan si Lord, ang Panginoon. Shout amen. Going to church is calculated risk. Meron. May risk, hindi ko sinasabing wala, pero kalkulado. As far as we can do this, dito po sa the Lord's community, this is very safe place. Sinasanitize po namin ang lugar na ito bago mag-start ang bawat gawain. Maaga pa, nandito na po ang mga manggagawa. Nililinis po ito ng gusto. Ginagamitan po natin ng lahat ng kailangan para ma-sanitize po ang lugar na ito to make sure na kayo pupunta rito ng safe. Pinapangako po namin yan sa abot ng aming magagawa. Pero sa ibabaw ng lahat ng ito, alam po ninyo na kahit ano man ang gawin natin, hindi natin magagawa lahat. Yung hindi natin kayang gawin ng Panginoon. Shout amen. Amen. Shout amen. So, what I'm telling you is this, mga kapatid. Kapag ikaw ay pumupunta sa pasyal, pumupunta ka sa mall, pumupunta ka sa ibang lugar, nagte-take ka rin ba ng risk? So, my question is, ba't di mo naman magawang mag-take ng risk para sa Panginoon? Nakaka-nervous ba? Mas nakaka-nervous bang pumunta sa church kaysa pumunta sa mall? Eh, mas maraming virus sa mall kaysa sa church. Did you get that? So, hindi ko nakikita na rason na kaya ka mag-go online sapagkat ikaw ay umiiwas sa mga mataong lugar. Now,
My understanding is this, kung yun ang posisyon mo, dapat kahit saan di ka pumupunta. Correct? Dapat di ka talaga lumalabas. Pero magkakaproblema ka. Dahil pumupunta ka sa work eh. Pumupunta ka sa mga okasyon, pumupunta ka kung saan. And every time you go out from your houses, you are taking the risk. So is every time you go to church. Ang maganda lang pagpunta sa church, you are doing it for the Lord. Wag naman, wag naman. May God forbid 1,000,000 times. There is a risk, pero I can say to the world, this is worth the risk because I am doing it for the Lord. Palakpakan si Lord. Amen. Shout amen. Let's see them again. Online church is not biblical under 3 conditions. I want us to read this together. Malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Sabay-sabay po, malakas. Online church is not biblical under 3 conditions. Number 1, it is not biblical when it becomes an excuse for laziness in worship. Number 2, it is not biblical when it becomes an excuse for not giving your offering. Number 3, It is not biblical when it becomes a reason for convenient Christianity. it is not biblical when it becomes a reason for convenient Christianity. Mga kapatid, hindi po tayo tinawag sa convenient Christianity. Karangalan natin ang magdusa alang-alang kay Kristo. Shout amen. Is an online church biblical? I told you yes and no. It is no on 3 counts. I gave you the 3 conditions. Now let's talk about yes on 4 counts. Number 1, online church is biblical under 4 conditions. Number 1, it is biblical when the situation demands it. Kung hinihingi ng pagkakataon, ito po ay biblical. Bakit? Sapagkat hindi ho tayo natatali ng legalismo. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi natatali sa isang lugar. Sabi sa Bible, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Spirit is more flexible. Kaya nga po, hindi tayo natatali ng bato. Mga letrang inukit sa bato, kundi sa Espiritu. Sapagkat sa Espiritu ay merong kalayaan. Meron po mga nangatwiran at sinasabi, wala naman sa Bible yung online chats. Wala. Tinignan ko sa concordance, wala yung word na online. Wala talaga doon yun. Dahil modern yung word na online. Hindi pa po yan na-inventong salita noong unang panahon. Pero wala din naman sa Bible yung mega church. Wala din sa Bible yung cathedral. Yung mga unang mananampalataya, wala silang cathedral, wala silang mega church. Kaya kung wala yung online, wala rin yung mega church at cathedral. Just because the word online is not in the Bible, it's not biblical. So are the words Bible, rapture, Trinity, and even the word Sunday. Check it out. Tignan mo sa concordance, wala yung word na Sunday. So hindi dahil wala yung words na gusto mong makita sa Bible, ibig sabihin hindi na ito biblical. The online platform has never existed before. But had it existed before, I am sure they will use it, especially amidst persecution when they cannot go out and gather together. Sa kasaysayan po ba ng simbahan, dumating ang panahon na hindi na sila pwede magtipon dahil matindi ang pag-uusig. Imagine kung merong online noong unang panahon, they would use it because the situation demands it. So hindi ka pwedeng maging legalistic dito. Hindi pwede yan, hindi pwede kaya, wala yan sa Bible. Ano ba sa Bible? Wala sa Bible. Tawag dyan legalism. We are free in Christ. Malaya tayo kay Kristo. Hindi tayo alipin ng batas na nagsasabi, ito lang ang paraan gagawin, sa ganitong paraan lang. There is freedom in the Spirit. Can you shout amen? Amen. So number 1, it is biblical when the situation demands it. Number 2, it is biblical when it is the only church you have. It is biblical when it is the only church you have. Now let me explain this.
May mga lugar na wala talagang full grace church. May mga iba na convert mula sa mixture church, napunta sila sa full grace faith. Kaya ang dami nga po nag-PPM, nag-email, Bishop Emmy, meron bang full grace church sa lugar na ito, sa lugar na ito, sa probinsya na ito, sa bansa na ito? I wish I have all the directory para ma-direct ko po yung mga believers in different places and find a full grace church. We are in the process of doing that. Nasa proseso po tayo ng pagkalap ng mga pangalan ng mga pastor na full grace at mga simbahang full grace sa iba't ibang lugar dahil marami po ang naghahanap ng full grace church sa iba't ibang lugar. Pero in the event, walang full grace church sa lugar nila. An online full grace church is even better compared sa mixture church. Lalo na sa false grace ng inclusionism, universalism, and preterism. So, my answer is, instead of going to a mixture church or false grace church, like inclusionism, universalism, and preterism, better to stay home for a while and attend an online full grace church broadcast. Mas maigi yun, kaysa pumunta ka sa simbahan na mali ang katuruan. Pumunta ka sa simbahang hindi naniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Totoo po yan sa maraming mananampalataya sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang atin pong broadcast ay umaabot sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at umaabot sa maraming bansa. And to give you the record, meron po tayong 40 international connections sa pamagitan ng broadcast. Hindi ko alam kung mapunahin kayo o habang nanonood kayo sa broadcast na ito, siguro nakikita nyo po yung mga comment kung saan nanggagaling ang ating mga tagapanood at umaattend ang ating online worship galing sa iba't ibang bansa. Galing po sa international locations. Yun po ay mga Kristiyano walang local church na full grace. Kaya, yes, it is biblical when this is the only church you have. Number 3, online church is biblical when it supplements your spiritual growth. Maaring ikaw naman ay member ng isang local church. Good. Look up here. Baka ikaw ang kausap ko. Member ka ng isang local church at ang local church niyo ay full grace, stay there. Stay in your local church. Lalo na kung yan ay full grace. Love your pastor, support your pastor, stay there. Pero dahil meron din pong online church at hindi naman conflict sa church ninyo, baka ang service niyo umaga, ang broadcast naman po namin ay gabi. This could be an online church for you sa gabi, serving you an opportunity to grow even more. Kumbaga, nakaka-supplement. Ano ibig sabihin ng supplement? Nakakadagdag. Hindi ito yung main dahil meron ka pang local church. Pero ito po yung supplement sa iyong spiritual growth. Why not? Kung nakakatulong naman sa iyong spiritual na paglago, go for it. Sapagkat after all, napakahalagang lumago tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Number 4, it is biblical, referring to the online church, it is biblical when it passes the 6 criteria of biblical local church. Natatandaan niyo yung 6 na binanggit natin kanina? Nasabi ko sa inyo, itago nyo muna sa sulok ng inyong kaisipan. Kunin nyo na. Kunin nyo na uli sa sulok ng inyong kaisipan, ilagay nyo sa gitna. Gagamitin natin itong measuring rod, criteria, para tignan natin kung ang online church ay pasado dito sa criteria ng biblical local church. But first, let's define again. What is a biblical local church? It is an assembly of baptized believers who decide to worship God and break bread while edifying one another through the teaching of the word and fellowship and evangelizing the world with the gospel of grace. Ilan pong components mayroon sa isang biblical local church? 6. Isa-isahin po natin. Tignan natin, mga kapatid. Itong 6 na ito, kung papasa ang online church. Number 1, assembly. Tatanungin ko po kayo, mayroon bang assembly sa online?
Meron. Tawag nila digital or virtual. Pero at least may assembly. Again, ang importante po ay yung idea ng assembly. Kaya napakahalaga, look at my eyes, those of you who are watching this broadcast, napakahalaga po you watch it live. Dahil sa live lang po, mayroong assembly. Pag pinanood mo na po yan ng was live, wala na pong assembly. You are just watching a broadcast. Did you get that? Wala nang assembly. Kasi hindi na po kayo live, sabay-sabay nanonood. Nanonood ka na lang mag-isa, it is just like watching TV na lang. Na hindi po mali yun. Pero lang, hindi yun worship. Hindi ka nag-worship, hindi ka nag-attend ng worship. Ano lang, nanood ka lang ng broadcast. Did you get the point? Para maging online worship pumasa sa standard po ng biblical local church, you have to watch it live. Nga, pag pupunta ka ba sa church, nagsiset ka ng time pumunta sa church? Ganun din sa panonood ng live. Mag-set ka ng time, alas 8. Kumain na bago mag alas 8. Hindi yung habang nanonood, kain ka ng kain. Hindi pwede yun. Sa church ba, pwede ba na, habang nasa church kayo kumakain? Hindi. So ayusin mo rin ang panonood mo. Kumain ka muna bago ka umaten. O kaya umaten ka muna at saka ka kumain. Pero huwag kang kumakain habang nanonood. Tsaka huwag ka rin nakahiga. Sa church dito ba, pwedeng nakahiga? Oh, gusto nyo, lagyan ko kayo ng kama dito? Habang nag-church, nakahiga kayo? Hindi. So nakaupo ka ng maayos, matamang nakikinig. Ginagather ang family. Kaya minsan, napakaganda po ng smart TV na i-connect yan sa television. Buong pamilya. Kaya yung leader ng pamilya, kinakalat niya na yung kanyang mga anak. Yung mga apo, upo kayo dyan, upo kayo. At tayo'y sasamba. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. So, tanong, pasado ba ang online pagdating sa assembly? Check. So, pwede. Basta gawin lang ng tama. Kailangan manood ng live at ang mindset, hindi lang nanonood ng broadcast, kundi sumasamba. Correct? Number 2, worship. Meron bang worship sa online? Pwede bang habang nagli-lead ng worship, yun pong song leader o yung worship leader, sumasabay kang kumakanta? Yes. Kaya napakahalaga po nun. Maganda kung nasa television habang kumakanta. Sumasayaw ka. Maganda yun. Kasi talaga sumasamba ka. Nakataas ang iyong kamay. Parang nasa church ka rin. Mindset lang ang kailangan doon. Pwede kang sumamba sa online. Kasama ng mga believers online. Kaya nga mahalaga may assembly at merong worship. Ang offering po ba worship? Yes. Kaya kapag ikaw ay umatin, dapat nag-o-offering ka. Kasi dito sa church, sa on-site, merong offering time. Meron ding offering time ang on-site at ang online. So, giving an offering is part of your worship. Kahanga-hanga pong isipin na may mga mananampalataya na talagang gawi na nilang magbigay. Gamit po ang iba't ibang mga pamamaraan sa pamagitan ng online banking, pamagitan po ng GCash, sa pamagitan po ng iba pang mga padala scheme, pinapadala nila ang kanilang offering. Yung iba, pumupunta talaga sa church. After ng on-site, or rather ng online, di ba, gabi, Monday morning, ang iba dadaan sa church. Dadalhin yung kanilang offering para ibigay. Kasi alam nila, bahagi na yun ng kanilang pagsamba. Yung iba naman, kinakalap muna nila, weekly, tinatabi nila, ito yung offering ko kay Lord, ito yung offering ko kay Lord. And then by the time, nagkaroon na ng on-site, dala nila yung naipong offering and they want to give it to the Lord. Why? Because giving an offering is worship. Hindi na po yan kailangan ipilit. Kailangan yan kusang loob. Of course, if you do not want, walang pwede pumilit sa iyo. Tandaan, ang taong ayaw, maraming dahilan. Ang taong gusto, gumagawa ng paraan. Number 3, communion. Meron bang communion sa online? Yes.
Hinihimok ba natin ang mga nanonood ng online ay handa ang kanilang communion elements? Yes. Yung iba hindi nagpa-participate. Kaya pag online na, pagdating sa communion, makita nyo iba nagda-drop out na. Kasi ang iba, aminin na natin, ang hinahabol lang nila yung teaching. Teaching ang hinahabol nila. Lalo yung mga nangingingain. Yun ang hinahabol lang nila, yung teaching. Pero yung talagang habol ay pagsamba, talagang kumakanta, tapos umaawit, tapos nagko-communion. Mahalaga po yun. Kasi feeling mo talaga nasa church ka. So meron kayong kupita, meron kayong ostya, sumasabay kayo sa pastor sa communion. Pwede yan sa online? So check, pwede? Pwede. Number 4, teaching. Which is the main thing, di ba? May pagtuturo po ba? Yes. So anong dapat gawin? Watch and listen carefully. Take down notes. Screenshot. Kaya iba po mga kapatid, nag-screenshot ng mga main points. Participate. Say amen. Kapag ikaw ay nandun sa comment, nag-e-amen ka, participative ka. Yung iba mga kapatid, hindi mo maramdaman ng Espiritu. Sabi nila, sila ay nanood, pero hindi nag-like, tapos walang comment. Anong gagawin mo? Paniniwalaan mo na lang, oo. Pero wala man lang proof na siya ay nag-attend. At least sa on-site, alam mo, nakamayan mo, di ba? Nasuntok mo. Suntok ba tawag diyan? At nasiko mo. O naman paraan ng pagbati. Sigurado ka, nagkakitaan kayo. Sa online mga kapatid, ang paraan lang, nakita niyo yung pastor. Pero hindi lahat kayo nakita ng pastor. Anong paraan lang malaman ng pastor na nanood kayo? Like and comment. Yun na lang. Libre pa. Wala pang bayad yun. Ayaw mo pa ibigay. Lalo pa offering. Encourage nyo naman ang pastor ninyo. Iilan na nga lang nanonood sa pastor ninyo, hindi nyo pa ini-encourage. Panoorin nyo ang broadcast ng pastor ninyo. Ang tinutukoy ko yung pastor ninyo. Dito po maraming nanonood sa broadcast na ito sapagkat ito'y nagngangaral ng mensahe ng biyaya. Shout amen! Palagpakan si Lord. Amen! Oh. Watch the broadcast. Laugh. Pag nagpatawa yung pastor, may mga emoticon naman di ba? Malaman naman ng pastor, natatawa ka. Tsaka ito pala, bago ko makalimutan, ingat naman kayo sa pagpindot ng emoticon. Yung iba, angry. Ikaw ang kausap ko. Sine-check namin, baka mamaya talagang mga galit na tao ito ipabubura ko na. Hindi, nagkakamali lang ng pindot, lalo na po yung mga may edad na. Nasasabay kasi sa pagluwag ng postiso, pagpindot, inangat, namali. Pwede pang baguhin yan habang live. Pero di nyo na mababago yan pagtapos na yung program. Kaya may testament na doon na ikaw ay angry bird. So ingat-ingat lang pag nagpipindot para mapindot nyo yung tama. Pero meron bang teaching sa online? Yes. Support the teaching of the Word of God. Tapos mag-share ka ng thoughts, bits and pieces. Na huwag ka maglagay na sarili mong sermon doon. Yung iba naglagay na sariling sermon doon. Huwag. Gumawa ka ng sarili mong platform. Bits and pieces lang. Idea, amen, tapos konting-konting comment. Ngayon, may mga ibang nasisingit dyan ng mga pasaway. Hindi nyo maiwasan yan, di ba? Mga naghahanap ng atensyon. May sakit kasi yan, KSP. Kulang sa pansin, nagpapapansin. Payo ko, mga kabiyaya, huwag pansinin. Kasi naghahanap ng platform yan. Busy kang sumamba. Huwag kang madistract dyan. Hindi po yan ang panahon ng debate, pakikipagtalo o paliwanagan. Pag may nagtanong, huwag nyo sagutin. Bakit? Kasi kami naman po sumasagot nun sa tamang panahon, sa tamang platform. Pero madidistract ka kasi habang nanonood ka, ay may mga questions na hindi pa dapat sagutin. Number 5, fellowship. Meron bang fellowship sa online? Meron. Let me ask you this. Anong wisdom ng 10 minutes waiting time? Yun po yung fellowship. Akala nyo po naghihintay lang tayo? Hindi. Habang naghihintay, nag-i-invite, tapos nag-hello. Hello!
Makikita mo, nanonood is watching. Hello, kamusta rito, kamusta ron. Yun yung time ng fellowship. Huwag na kayo magkumustahan kung nagsisermo na. Epal kayo. Sermon Huwag na yung kumusta. Tapos nagsisingilan pa kayo ng utang dyan. Huwag ganyan. I-PM mo na lang. Kung may lakad kayo, magkikita kayo sa susunod na araw, ay wag na doon sa panahon ng sermon. Fellowship, kamustahan, kamustahan. Maganda po yun. At higit sa lahat, mag-participate. Can you say amen? Number 6, evangelism. Meron bang evangelism sa online? Kaya nga merong invite and share as many times as possible. Isaiah 55:11, hindi babalik ang salita ng Panginoon, walang kabuluhan. Let's see them again. Number 1, assembly. Number 2, worship. Number 3, communion. Number 4, teaching. Number 5, fellowship. Number 6, tatanungin ko po kayo, as honest as you can be, ito bang 6 components na to present sa online church? Therefore, it passes the standard, and I believe, yes, it is biblical. Online church, is it biblical? Online church, is it biblical? The answer is yes and no. Online church is not biblical under 3 conditions. Let's see them again. Number 1, it is not biblical when it becomes an excuse for laziness in worship. It is not biblical when it becomes an excuse for not giving your offering. It is not biblical when it becomes a reason for convenient Christianity. Of course, on the other hand, it is biblical for 4 conditions. Number 1, it is biblical when the situation demands it. It is biblical when it is the only church you have. Number 3, it is biblical when it supplements your spiritual growth. Number 4, it is biblical when it passes the 6 criteria of biblical local church. My question is, does it pass the biblical standard of a biblical local church? May assembly ba? May worship? May communion? Merong teaching? Merong fellowship? Merong evangelism? Yes. So my answer is an online church biblical? Yes and no. It depends on how you understand the church, the biblical church, the universal church, the local church, the biblical local church, and how you understand an online church. So nakadepende yan sa iyong understanding. At the end, whether you attend on site or whether you attend online, what is more important is you know in your heart that in Christ, you are a member of His church, the true church, the universal church of the Lord. What is the big idea? In Christ, I am a member of His church. One more time, let's say that together. What is the big idea? In Christ, I am a member of His church. Hindi na mabubura yan kahit kailan. Either you attend on site, either you attend online, will always be true. You are a member of His church. Can you say amen? Amen? Of course, we do not want to end the broadcast without giving the blessed opportunity to receive Jesus today and be saved and be a member of His church. Hindi kita inaalok maging membro ng aming simbahan. Inaalok kitang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, at matapos kang maligtas, ilalagay kanya sa kanyang iglesia at isasama kanya sa kanyang muling pagbabalik. Do you want to receive Jesus today? If your answer is yes, receive Jesus today. Taas natin ang ating 2 kamay. Samahan po natin ang ating mga panauhin sa online. Mga kabiyaya narito po sa sanctuary. Taas natin ating 2 kamay at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito ay isang personal mong panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita.
Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ati po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. 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 Palakpakan si Lord. Sabay-sabay, minsan pa, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am a member of His church. Are you in Christ? Yes. You are a member of His church. Last of all, let me speak to your heart, mga kabiyaya, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe. Stay blessed. Stay alive. Stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.